Si Juray Ando ay isang Chuonabeyo, yung tipo ng tao na hindi pa rin nakamove on sa pagiging edgy kahit teenager na siya. Hanggang ngayon, mahilig pa rin siyang magpanggap na may demonic power ang kanang kamay niya na parang isinumpa ng isang sinaunang Diyos gaya sa mga anime. Pero sa totoo lang, mukha lang siyang delusional na pilit nagpapakakol pero hindi naman talaga, kaya imbes na handgun, lagi siyang tinatawag na weeb at loser. Pero bago ka ma-relate sa kanya, eto ang totoo, kahit ganun siya, mas maayos pa rin ang buhay niya kaysa sa inaakala mo. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa literature club na puro babae ang kasama. Kasama niya ang childhood friend niyang si Tomoyo Kanzoki, si Hatoko Kasakowa, ang pamangkin ng club advisor na si Chifuyu Hameki, at ang kanilang senpai at club president na si Seiyumi Takanashi. Isang misteryo kung paano siya napasama sa ganitong setup pero ganun nga ang nangyari. Isang araw, nagtitipon sila sa club room at pinag-uusapan kung bakit hindi pa rin niya maiwan ang pagiging Chuonabeyo niya. Pero habang nag-iinarte siya, biglang umilo ang kanang kamay niya at doon nagsimula ang pagbabago sa buhay nilang lahat. Hindi lang siya ang nagkaroon ng kapangyarihan, kundi pati ang buong club nagkaroon din ng kani-kanilang superpowers. Pagkalipas ng 6 na buwan, naging normal na lang sa kanila ang paggamit ng powers. Araw-araw na lang nila itong ginagawa, at kadalasan, inaasar nila si Juray tuwing nag-Chuonabeyo siya. Isang araw matapos ang klase, pumasok si Tomoyo sa clubroom at nakita si Juray na nakaupo sa sahig, hawak ang kamay niya at umaarte na naman na parang may kapangyarihan siya. Pero hindi siya pinansin ni Tomoyo at umupo lang sa upuan, sabay sabi na ang tunay na power niya ay yung utot na pinipigilan niyang ilabas mula pa noong tanghalian. Napahiya si Juray kaya tumayo siya at sinabihan si Tomoyo na sabayan man lang siya, pero sinabi nitong hindi lang siya ang naiirita sa kanya. Sumagot si Juray na yung iba naman ay sumasabay sa kanya, kaya hinamon siya ni Tomoyo na subukan nilang patunayan iyon. Maya-maya, dumating si Hatoko at umupo sila sa mesa, at muling napunta ang usapan sa hindi niya pag-iwan sa face na iyon. Sa depensa niya, sinabi ni Juray na walang dahilan para isipin na imposibleng magkaroon ng supernatural powers dahil ang mismong pag-iral ng mundo ay isang himala. Habang sinasabi niya ito, inunat niya ang kamay niya at nagkunwaring may kapangyarihan ulit pero sa pagkakataong ito, biglang umilo ang kamay niya at iyon ang tuluyang nagbago sa buhay nilang lahat. Pagkalipas ng 6 na buwan, naging buwan ng rutina rin nila ang pag-check ng kanilang mga kapangyarihan. Pinapasigla ni Juray ang lahat para sa kanilang monthly inspection at bigla silang nag-teleport sa isang desolate na bundok na parang lugar kung saan naglaban sina Goku at Vegeta at doon nagsimula ang pagpapakita ng kanilang mga abilities. Unang ipinakita ang laban ni Tomoyo at Hatoko. Ayon kay Juray, ang kakayahan ni Tomoyo ay World Create kung saan kaya niyang lumikha ng kahit ano, mula sa matter, portals, dimensions, hanggang sa buhay mismo. Samantala, si Hatoko naman ay may kakayahang over element na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa 5 elemento, apoy, tubig, hangin, lupa, at kidlat. Bukod pa roon, kaya rin niyang pagsamahin ang kahit ilang elemento para makabuo ng hybrid elements. Nagsimula ang laban nila nang gumawa si Tomoyo ng maraming sibat na resistant sa apoy at pinakawalan ang mga ito kay Hatoko, pero sinalubong niya ito gamit ang isang buhawi ng hangin at naipagtanggol ang sarili. Pagkatapos nito, siya naman ang umatake sa pamamagitan ng pagpapalabas ng magma mula sa lupa, pero hinaranggan ito ni Tomoyo sa pamamagitan ng paglikha ng bedrock sa ibabaw nito. Habang tumatagal, lalo pang lumalala ang laban at nagiging parang eksaheradong Dragon Ball na labanan. Biglang ginamit ni Tomoyo ang kakayahan niyang closed clock para ihinto ang oras, pagkatapos ay hinayla silang dalawa pabalik sa mga upuan at tinapos ang laban. Ang kakayahan niya ay kayang ihinto, pabagalin, at pabilisin ang oras, pero hindi siya makakabalik sa nakaraan. Pagkatapos nito, ginamit ni Seiyumi ang kakayahan niyang Root of Origin para ibalik sa normal ang kalagayan ng mga naglaban. Sumunod, nagdesisyon si Juray na ipakita naman ang kanyang kapangyarihan pero biglang dumating ang Student Council President na si Mirei Kudo at sinabing nandito siya para magsagawa ng inspection dahil may natanggap silang mga ulat na maingay ang club. Naalala ni Juray ang lahat ng beses na sumisigaw siya habang nag-Chuonabeyo at naisip niyang ayusin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng pag-arte ulit. Lumapit siya at umasta na parang isang cool na detective mula sa anime, at sinabi kay Mirei na alam na niya ang tunay nitong pakay at hindi ito simpleng inspection kundi pagmamanman. Tuloy-tuloy siyang nag-iimbento para makalusot pero pinatigil siya ni Tomoyo sa pamamagitan ng isang suntok sa mukha at agad humingi ng paumanhin para sa kanilang Chuonabeyo na miyembro. Pero ikinagulat nila nang tanungin sila ni Mirei kung paano niya nalaman ang tunay niyang identidad at na minamanmanan na niya sila mula pa nang magising ang kanyang kapangyarihan. Lumalabas na tama ang hula ni Juray kahit nag-iinarte lang siya.
Tinanong nila si Mirai tungkol sa kakayahan niya at kung ano ang alam niya tungkol sa kanila, at sinabi niyang sasabihin niya ang lahat kung matatalo nila siya sa isang laban. Tinanong ni Tomoyo kung gagamitin ba niya ang time stop para agad siyang talunin, pero lumapit si Juray at sinabi na siya na ang haharap at ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Ipinahayag niya ang kanyang ability na Dark and Dark at nagsimulang mag-unbutton ng blazer. Tinanong niya si Mirai kung alam ba nito kung bakit palagi siyang naka-blazer, at sumagot ito na dahil malamig at bahagi ito ng uniform, pero kinontra niya ito at sinabing ang blazer niya ay may mga magic seal na pumipigil sa kanyang kapangyarihan at mas mabigat pa raw ito kaysa sa emosyonal na pasanin ng tao. Inihagis niya ang blazer kay Hatoko at naghanda na pakawalan ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ang maitim na apoy at isang bola ng kulay ube itim na apoy ang nabuo sa kanyang palad na tila napakalakas na kakayahan. Pero agad gumanti si Mirai at ipinakita ang tunay niyang kapangyarihan, kaya niyang kopyahin o kunin ang kahit anong teknik na makita niyang ginagamit sa harap niya. Agad niyang sinelyohan ang Dark and Dark at napagtanto na isa lang pala itong itim na apoy na hindi naman mainit at hindi rin nagbibigay ng sapat na liwanag, kaya wala itong silbi. Nang mabunyag ang katotohanan na ang kanyang kapangyarihan ay halos walang kwenta, bumagsak si Juray sa lupa na parang durog ang puso at kaluluwa. Naawa si Mirai sa kanya kaya ibinalik niya ang kapangyarihan nito at sinabihan ng iba na seryosohin siya kung lalaban sila. Sinabi rin niya na pwede silang umatake ng sabay-sabay kung gusto nila at tinanggap ni Tomoyo ang hamon. Lumapit si Tomoyo at sinabi na kung hindi sila gagamit ng powers, magiging simpleng 4 laban sa isa na lang ito at sabay-sabay nila siyang inatake na parang mga bully. Nang mapilit nilang sumuko si Mirai, pinagsorry nila ito at doon niya inamin na 1 buwan pa lang mula nang magising ang kapangyarihan niya. Noong una, akala niya wala itong silbi, pero isang araw nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang hindi kilalang tao na nagsabing may mga katulad niya sa literature club. Doon siya nagsimulang magmasid sa kanila at nadiskubre ang kanilang mga kakayahan. Dahil dito, napaisip silang lahat kung sino ang misteryosong taong iyon at kung ano ang balak nito sa kanila at sa kanilang mga kapangyarihan. Ilang araw matapos iyon, pinagawa ni Juray ang lahat ng miyembro ng club ng kanilang secret superhero names. Lumabas ang pagiging weeb nila, lalo na si Hatoko na tinawag ang sarili niyang Red Hatoko, at may mga reserbang pangalan pa tulad ng Blue Hatoko, Green Hatoko, at iba pa. Sa huli, nagkasundo silang tawagin na lang siyang Lame Hatoko. Sumunod si Tomoyo at nag-isip ng pangalang Strawberry, kasunod ang kung ano-anong pangalan na may kinalaman sa kanyang personal na buhay at pamilya. Pagkatapos nito, si Juray ay bumaling kay Seiyumi, at ang mga naisip niyang pangalan ay parang hango sa Shiryuki, the Snow Princess, na nagustuhan naman ng iba. Pero nagkamali si Juray nang tawagin niyang cute ang mga ito, kaya agad umalis si Seiyumi sa kwarto. Sa huli, ipinahayag ni Tomoyo ang pangalan niyang Endless Paradox. Nagustuhan nito ni Juray at idineklara siyang panalo sa kanilang paligsahan at binigyan pa ng titulong Master. Habang nangyayari ito, napapaisip ang lahat kung paano niya nagagawang makisama sa 4 na babae sa ganitong paraan. Biglang pumasok si Mirai sa clubroom at sinabing maingay pa rin sila tulad ng dati. Tinanong siya kung bakit siya naroon at sinabi niyang pupunta siya para sagutin ang love letter na iniwan ni Juray sa kanyang shoe locker. Sinabi niyang tinatanggap niya ito at inilabas ang sulat para basahin. Nagtaka ang lahat, pati si Juray, kung ano ang nangyayari. Sinubukan niyang alalahanin kung bakit siya may ganitong sulat at sa kanya naalala ang ginawa niya noon. Nagtanong si Tomoyo kung ano ang ibig sabihin nito habang niyuyugyug siya. Habang binabasa ni Mirai ang sulat, lumabas na isa pala itong komplikadong mensahe kung saan pinangalanan ni Juray ang kanyang kapangyarihan bilang Grateful Robber. Dahil sa pagbasa sa Japanese, ang salitang robber ay maaari ring mabasa bilang lover, kaya napagkamalan niya itong love letter at inisip na nagko-confess si Juray sa kanya. Sinubukan ni Tomoyo na itama ang pagkakaintindi ni Mirai, pero pinatigil siya nito sa pamamagitan ng pang-iinsulto, tinawag siyang patag na parang chopping board na ikinasama ng loob ni Tomoyo. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang time stop ability, pero agad itong kinopya ni Mirai at sinabing nagkamali siya. Nakiusap si Juray na ibalik ang kapangyarihan at ibinalik naman ito ni Mirai bilang tanda ng simula ng kakaibang relasyon nilang dalawa. Kinabukasan, naghihintay si Mirai sa labas ng classroom ni Juray para sabayan siyang pumunta sa clubroom at umaasta siyang parang sweet at maalagang girlfriend. Nagpalitan sila ng contact information at pinalitan pa niya ang email niya ng mirai_jerry_foreverlove@hotmail.com. Pagkatapos noon, dinala niya si Juray sa clubroom at sinabihan siyang mag-enjoy, pero binalaan din na huwag siyang magloloko kung ayaw niyang gawing parang butter chicken ang kalalabasan niya. Pagpasok ni Juray, napansin niyang ini-ignore siya ng lahat.
Lumalabas na naiilang ang ibang girls dahil may girlfriend na siya at hindi nila ito gusto. Sinabihan pa nila siyang umalis na lang at mawala na. Naiintindihan naman ni Juray ang sitwasyon at sinabi niyang aayusin niya ang hindi pagkakaunawaan. Nang araw ding iyon, kinausap niya si Mirei at inamin ang totoo tungkol sa sulat at humingi ng tawad sa pananakit ng damdamin nito. Sinabi ni Mirei na hindi niya kailangang mag-sorry dahil siya ang nagkamali ng intindi at pagkatapos ay umalis siyang umiiyak. Lumabas si Tom Oyo at sinubukang pag-aani ng loob ni Juray, sinabing hindi naman niya kasalanan ang lahat at mas mabuti nang natapos agad bago pa lumala. Kinagabihan, nagpadala si Mirei ng email at sinabing ayos lang sa kanya na manatili silang magkaibigan. Kinabukasan, tinawag si Juray ni Seiyumi Sensei na siya ring English teacher at club advisor nila. Tinanong siya tungkol sa ilang maling translation sa test niya pero pinatawad na lang siya dahil sa pagiging sobrang weeb niya. Biglang pumasok ang dati niyang kaklase noong middle school at ngayon ay karibal na si Shigami. Lumalabas na pareho silang malakas sa pagiging weeb pero mas palabiro at flirt si Shigami. Hiniling niya sa guro na ibalik ang Nintendo DS na kinuha sa kanya at tinawag pa itong lover. Maya-maya, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Juray tungkol sa anime at voice actresses hanggang sa pinalabas silang dalawa ng guro at pinauwi. Umupo sila sa hagdan at tinanong ni Juray si Shigami tungkol sa girlfriend nito pero sinabi niyang hiniwalayan na siya tulad ng mga nauna. Madalas daw siyang manligaw at makipag-date pero palaging natatapos sa loob ng isang buwan dahil sa ugali niyang sobrang weeb. Dumating si Seiyumi at sinamahan si Juray papunta sa clubroom dahil oras na para sa kanilang club activities. Nagdesisyon silang maglaro ng isang supernatural na bersyon ng tennis. Gumawa si Tom Oyo ng court at kagamitan gamit ang powers niya at nagsimula silang maglaro. Nakalaban ni Juray si Tom Oyo at nanalo siya pero nang si Hatoko na ang kalaban niya, muntik na siyang masunog dahil sa matinding apoy na serve nito. Pagkatapos, nagtipon silang muli sa clubroom at sinabi ni Juray na sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nakaisip siya ng panibagong cool na pangalan, kaya kinuha niya ang notebook niya para isulat ito. Ang notebook na iyon ay tinatawag niyang Bloody Bible, pero dahil sa kalokohan ni Seiyumi, napalitan ang naisulat niya at naging Bloody Fire, na pangalan pala ng tindahan kung saan niya ito binili. Tinukso siya ng lahat at pinagtawanan ng pagkakamali niya, pero sa paraang iyon, naramdaman niyang bahagi siya ng grupo. Pagkatapos ng club activities, nagdesisyon silang magkaraoke. Habang papunta, may naisip na naman si Juray na cringe na pangalan at balak sana itong isulat pero napansin niyang nawawala ang notebook niya. Nagpanik siya at sinabihan ng lahat na mauna na habang babalik siya para hanapin ito. Pagkatapos noon, dali-daling bumalik si Juray sa paaralan at sa clubroom at doon niya nakita ang isang lalaking maputi ang buhok na nakatayo sa gitna habang binabasa ang notebook niya. Samantala, sa tabing ilog, naglalakad ang mga babae at pinag-uusapan si Juray. Sinasabi nilang malaya ang pag-iisip niya, habang si Tom Oyo naman ay iniisip na mas tamang tawag dito ay walang preno. Napunta ang usapan sa mga palayaw at ikinwento ni Hatoko na noong middle school siya, tinatawag siyang pawisin, malaki ang noo, loser, at labis niya itong kinaiinisan. Pero isang araw, binigyan siya ni Juray ng pangalang Fire Phoenix at mula noon, tumigil ang pang-aasar sa kanya at si Juray naman ang tinawag na weirdo. Sinabi ni Hatoko na alam niyang hindi iyon ginawa ni Juray para iligtas siya, pero yun mismo ang isa sa mga magagandang katangian nito, mabait at maaasahan kahit hindi niya namamalayan. Sumunod si Seiyumi at sinabi na nung nakuha niya ang kanyang powers, naisip niyang subukang buhayin muli ang mga patay, pero si Juray ang nagsabi sa kanya na huwag itong gawin. Ngayon, naiintindihan na niya na hindi dapat umiral ang ganong kakayahan, kaya mas panatag na siya. Dagdag pa ni Chifuyu, sinabi rin sa kanya ni Juray na huwag lumikha ng buhay, at doon nila napagtanto na si Juray ang pinaka nag-iisip ng mabuti tungkol sa kanilang mga kapangyarihan, at siya rin ang laging nakakaisip ng mga cool na pangalan at moves para sa kanila. Samantala, si Tom Oyo ay may sariling hinala kung ano talaga ang iniisip ni Juray, at ini-imagine niyang baka iniisip nito ang isang sitwasyon kung saan kaya niyang kontrolin silang lahat gamit ang pagbibigay ng pangalan sa kanilang mga kapangyarihan. Sa kabilang banda, tinanong ng lalaking maputi ang buhok si Juray kung may kasalanan ba siya, at pagkatapos ay sinabi nitong mahusay siya sa pagbibigay ng mga pangalan. Nang marinig iyon, natuwa si Juray at halos mawala sa sarili. Naupo sila at nag-usap tungkol sa mga cool na palayaw, at sinabi ng lalaki na may sarili rin siyang notebook, sa kanya inilabas ang tinatawag niyang reverse Crocs record. Pagkatapos, pumunta sila sa isang family restaurant at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa mga kakaibang pangalan at pilosopiya ng buhay. Maya-maya, dumating si Tom Oyo sa restaurant at lumapit sa mesa nila. Tinanong siya ni Juray kung bakit siya naroon, at sinabi niyang madalas siyang kumain doon, saka tinanong kung ano ang ginagawa ng kuya niya roon.
Ang tunay na pangalan nito ay Hajime, at dati rin siyang miyembro ng literature club noong nag-aaral pa siya, pero ngayon ay namumuhay na lang ng walang direksyon at umaasa sa iba. Sinabihan siya ni Tom Oyo na umuwi na, pero sinabi nitong may mga laban pa siyang kailangang harapin at humingi pa ng panggastos bago tumakas ng hindi nagbabayad. Bago siya umalis, sinabi niyang balang araw ay magtatagpo ang kanyang Lucifer Strike at ang Dark and Dark ni Juray. Pagkaalis niya, umupo si Tom Oyo kay Juray at humingi ng paumanhin sa ugali ng kapatid niya. Tinanong ni Juray kung bakit magkaiba ang apelyido nila at sinabi niyang stepbrother niya ito at magkaiba sila ng ina, pero lumaki silang magkasama at pinili nitong gamitin ang apelyido ng sarili nitong ina. Pagkatapos, tinanong niya kung sinabi ba ni Juray sa kanya ang tungkol sa powers nila at sumagot si Juray na hindi. Napangiti si Tom Oyo at napagtanto na baka ang misteryosong taong iyon ay ang kuya niya. Kinabukasan, pagpasok ni Juray sa paaralan, nakita niya si Tom Oyo na nakatayo sa labas ng gate. Tinanong niya kung bakit siya naroon at kung hindi siya mahuhuli, pero sinabi nitong nagdesisyon na siyang huminto sa pag-aaral. Nabigla si Juray sa narinig, kaya agad niyang binuhat si Tom Oyo at isinakay sa likod para dalhin sa paaralan nito. Pagdating nila, sinalubong siya ng kaibigan ni Tom Oyo na si Cookie, at tinanong kung sino si Juray. Ipinakilala niya si Juray bilang lalaki mula sa literature club, pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng paaralan para sa kanilang klase. Napansin ni Juray na nakalimutan niyang tanungin kung bakit balak nitong huminto sa pag-aaral, pero hinayaan na lang niya ito at bumalik sa sarili niyang school. Pagdating doon, nabangga niya si Seiyumi Sensei na pinagsabihan siyang mag-ingat sa paglalakad, at tinanong kung pumunta ba si Chifuyo sa club noong umaga. Nang hapon ding iyon, nagkita-kita silang lahat sa literature club at sinabi ni Juray na may naisip siyang napakagandang ideya. Pinahype niya muna ang lahat bago niya ibinunyag na pwede nilang gamitin ang powers nila para gumawa ng iba't ibang cosplay. Naglagay sila ng mga suggestion sa papel at inilagay sa isang ballot box, pagkatapos ay bunutan at gagayahin kung ano ang mapipili. Napunta kay Juray ang isang costume na parang maid outfit, si Seiyumi naman ay napasuot ng sports uniform, si Hatoko ay nag-roleplay bilang araw na nakakasunog ng paningin, at si Tom Oyo ay may sarili ring outfit. Habang abala sila sa kanilang photoshoot, biglang pumasok si Seiyumi Sensei, pero bago pa iyon, nakaranas muna si Juray ng matinding kalokohan mula sa mga kasama niya. Agad silang nagpalit pabalik sa kanilang uniform, at tinanong ni Seiyumi Sensei si Chifuyo kung bakit maaga siyang umuwi. Lumabas na nagdahilan siyang masakit ang tiyan niya para makaalis sa klase at dumiretso sa club. Tinanong siya kung totoo ba, at sinabi niyang oo. Sinabi ng guro na ayos lang at kakausapin niya ang kapatid nito, at pinauwi siya. Pagkaalis ng guro, tumalon si Chifuyo sa isang portal at agad bumalik sa bahay niya bago pa siya makausap ng iba, pero pagdating niya, nandoon na si Cookie sa pintuan at gustong makipag-usap sa kanya. Samantala, sa bahay ni Juray, naghahanda siyang magpahinga at manood, pero biglang lumitaw si Chifuyo sa harap niya at sinabing gusto rin niyang manood. Sinabi ni Juray na wala naman siyang pinapanood at tinanong kung bakit siya naroon. Sagot niya, nag-away sila ni Cookie dahil sinabihan siyang tigilan ng pagpunta sa literature club at pakikipaglaro sa mga high school students. Sinabihan siya ni Juray na umuwi muna at pag-usapan nila ito kinabukasan, pero sinabi niyang awkward bumalik dahil nandun pa si Cookie. Tinanong ni Juray kung gusto niyang samahan siya, at pumayag siya, pero bago pa siya makapaghanda, bigla siyang ipinadala sa bahay nila gamit ang portal. Lumitaw siya sa harap ng kwarto ni Chifuyo, at lumabas si Cookie na humihingi sana ng tawad, pero nagulat nang makita si Juray na hindi pa maayos ang suot, kaya natarante ito at tumakbo pabalik sa loob. Sumunod si Chifuyo, umakyat ng hagdan, at niyakap siya ni Cookie habang sinasabing tigilan na ang pakikipaglabas sa mga high schoolers dahil baka maging katulad siya ni Juray. Sinabi ni Chifuyo na hindi siya titigil dahil gusto niya ang ginagawa niya at gusto rin niyang makasama si Cookie, pero hindi ito pinaniwalaan ni Cookie at umalis na galit. Kinabukasan, umupo sina Chifuyo at Juray sa isang bangko pagkatapos ng klase habang umiinom ng soda. Sinabi ni Chifuyo na hindi pa rin nila naayos ang pagkakaibigan nila ni Cookie dahil iniwasan siya nito buong araw, hindi inayos ang ribbon niya, at hindi rin kinain ang paborito nitong pagkain. Dahil dito, iniisip niyang kailangan na lang niyang humanap ng bagong kaibigan. Tiningnan siya ni Juray at tinanong kung seryoso ba siya, pero sinabi ni Chifuyo na biro lang iyon at walang makakapalit kay Cookie. Aminado siya na natatakot siyang baka hindi na sila maging magkaibigan muli, pero lumuhad si Juray sa harap niya na parang isang knight at nangakong ibabalik niya ang kaibigan nito. Pagkatapos noon, bumalik si Chifuyo sa literature club habang si Juray naman ay pumunta sa labas ng paaralan ni Cookie para hintayin siya. Paglabas ni Cookie, nagulat ito at tinanong kung ini-stalk ba siya, pero sinabi ni Juray na alam lang niya ang schedule nito at gusto niya lang makinig ito sa kanya hanggang dumating ang susunod na boss.
Habang naglalakad papunta sa bus stop, sinabi ni Juray na may mga sikreto ang bawat tao na hindi nila kayang sabihin kahit sa pinakamalapit nilang kaibigan. Sinabi ni Cookie na naiintindihan niya yon, pero hindi pa rin niya gusto na may tinatago si Chifuyo sa kanya. Sinabi ni Juray na sasabihin niya ang sikreto nila, pero kailangan niyang Ipangako na hindi niya ito ipagkakalat at tandaan na mahalaga siya kay Chifuyo bilang kaibigan. Pagkatapos, sinabi ni Juray na isa siyang lolicon na pervert at kaya siya kinakaibigan ni Chifuyo ay para bantayan siya at pigilan siyang maging banta sa lipunan. Napatitig si Cookie sa kanya at hindi makapaniwala kung bakit ipinagmamalaki pa niya yon. Maya-maya, dumating si Seiyumi Sensei kasama si Chifuyo sakay ng kotse. Inabot ni Chifuyo kay Cookie ang kaparehong stuffed toy at hiniling na maging magkaibigan sila muli. Niyakap siya ni Cookie at doon na sila nagkabati. Kinabukasan, pagpasok ni Juray sa club room, tinukso siya ng iba gamit ang mga bagong palayaw tulad ng Lonely Night at iba pa, pero hindi niya ito pinansin at patuloy na pinasaya si Chifuyo. Tinanong niya kung bakit balak nitong huminto sa pag-aaral at ipinaliwanag ni Chifuyo na nag-aaral siya ng mag-isa para makalaktaw ng grade at makapasok agad sa high school para maging kapantay nila. Ilang araw ang lumipas, pumasok si Juray sa club na may dalang malaking pulang guitar case. Umupo siya at sinubukang makuha ang atensyon ng iba pero sinadya siyang i-ignore. Kalaunan, si Hatoko ang unang nagsalita at nagtanong kung ano ang laman nito. Sinabi ni Tomoyo na sinasadya nilang i-ignore siya para hindi siya lumaki ang ulo at malamang bumili lang siya ng gitara dahil akala niya magiging cool ito kahit hindi siya marunong tumugtog. Agad umarte si Juray at tinanong kung paano niya nalaman na gitara ang laman dahil pwede namang kahit ano iyon hanggat hindi pa nakikita, parang konsepto ng Schrödinger. Tiningnan lang siya ni Tomoyo nang walang emosyon at pinabuksan ang case. Sa loob ay isang pulang gitara na pinangalanan niyang Infinity Maria. Pagpasok ni Chifuyo, tinanong niya ito tungkol sa gitara at kung pwede ba niya itong makuha, pero tumanggi si Juray at sinabing hindi siya modomo, pero ang gitara ay parang kalahati ng sarili niya kaya hindi niya ito maibibigay. Sinabihan siya ni Chifuyo na pumikit sandali at pagkatapos ay dinoble niya ang gitara gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinapili niya si Juray kung alin ang tunay at sinabi na pwede niyang basagin ang isa para malaman. Sinubukan ni Juray maging matalino at kinuha ang parehong gitara at sabay na ibinagsak sa sahig, iniisip na pareho itong peke. Pero sinabi ni Chifuyo na patas ang ginawa niya at ang nabasag niya ay ang tunay niyang Maria. Bumagsak si Juray sa kanyang tuhod at umiyak habang nakakalat sa sahig ang piraso ng gitara niya. Hinintay ni Seiyumi na matapos ang drama niya bago niya ibinalik ang gitara sa dati nitong anyo gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng klase, naglalakad siya kasama si Hatoko pero napansin niyang naiwan niya ang bag niya sa club room kaya sinabi niyang mauna na ito at bumalik siya sa paaralan. Pagbalik niya, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Sa loob ng club room, si Tomoyo ay naglalaro ng Chuonabeyo roleplay, gaya nung middle school pa siya. Doon niya nalaman na si Tomoyo ang dahilan kung bakit naging ganito si Juray, dahil dati siyang humahanga rito noong nasa face pa ito, kahit na si Tomoyo ay naka-move on na. Si Juray lang ang nakakaalam ng nakaraan niyang iyon. Pumasok siya at sinabi na natutuwa siyang may kasama siyang nag-e-enjoy sa sining ng pagiging weeb, sa kanya sinabing kukunin lang niya ang bag niya. Habang dinadampot niya ito, nasilip niya ang laptop screen ni Tomoyo bago nito agad isara, namumula ang mukha. Tinanong siya ni Tomoyo kung may nakita ba siya, at sumagot si Juray kung ang tinutukoy ba nito ay ang pinakabinibisitang website sa mundo. Itinanggi ito ni Tomoyo, pero sinimulan ni Juray basahin ang nakita niyang parang light novel na sinusulat nito. Nagulat si Tomoyo kung paano niya iyon nabasa agad, at sumagot si Juray na parang na-activate ang Sharingan niya dahil sa trahedya ng social life niya. Dahil dito, sinakal siya ni Tomoyo para hindi kumalat ang sikreto niya at tinanong kung bakit kalmado lang siya at hindi tumatawa. Sinabi ni Juray na walang nakakatawa sa pangarap na maging light novel author. Doon na pagtanto ni Tomoyo na kausap niya ang kapwa niya weeb at nakaramdam siya ng ginhawa. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap at inamin ni Tomoyo na 2 beses na siyang nabigo sa competitions at kahit may kapangyarihan siyang kontrolin ng oras, hindi nito naayos ang problema ng pamilya niya o ang kakayahan niyang magsulat. Tinanong siya ni Juray kung mas gugustuhin ba niyang palitan ang kapangyarihan niya, pagkatapos ay tumayo siya at ginamit ang kanyang dark and dark, lumikha ng bola ng itim na apoy. Sinabi niya na kahit ano paman, mukhang astig ito, at iyon na ang mahalaga, hindi nila dapat pinapahirapan ang sarili nila sa hindi kinakailangang standards. Dahil dito, muling nagkaroon ng kumpiyansa si Tomoyo at tinanong kung bakit madalas siyang umasta na parang tanga kahit kaya naman niyang maging seryoso. Sumagot si Juray na lagi siyang seryoso sa paraang akma sa kanyang majestic lordship.
Samantala, si Hatoko ay matagal nang naghihintay sa kanya pero kalaunan ay umuwi na lang mag-isa. Kinabukasan, abala si Tom Oyo sa kanyang phone at halatang excited. Tinanong siya ni Juray sa tanghalian at ibinalita niyang nakapasa siya sa unang round ng isang light novel competition. Sinabi ni Juray na dapat itong ipagdiwang. Kahit hindi pa niya sinasabi sa iba, nag-alok si Juray na ilibre siya at pinapili kung ano ang gusto niyang kainin. Humiling si Tom Oyo ng espesyal na cake mula sa isang cafe at nagkasundo silang pumunta doon sa weekend. Nang dumating ang araw, nag-alala si Tom Oyo kung ano ang isusuot niya, pero pinakalma ang sarili dahil si Juray lang naman ang kasama niya. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na baka sobrang wibish ang suot nito at mapahiya siya sa publiko. Kinabukasan, nagkita sila at nagulat siya dahil normal ang suot ni Juray. Ipinaliwanag nito na hindi siya ang pumipili ng damit niya dahil ang nakakatandang kapatid niya ang gumagawa nito para sa kanya. Pumunta sila sa kafe, at nagsimula si Juray sa isang seryosong tanong, ilang beses ba kailangang bumisita sa isang kafe bago ka makapag-order ng usual. Pagkatapos nito, nagmungkahi siya na kumuha sila ng couple set para makakuha ng discount sa dalawang cake, at umorder pa siya ng double espresso para magmukhang cool. Matapos kumain, pumunta sila sa isang anime at manga store at tinapos ang araw sa pag-inom ng matatamis na inumin. Sinabi ni Juray na nag-enjoy siya at umaasa siyang nagustuhan din ni Tom Oyo ang treat niya at sabay silang umuwi. Pero habang nangyayari yon, nadaanan sila ni Hatoko at nakita silang magkasama. Ilagay muna natin iyon sa tabi at dumiretso tayo sa birthday ni Juray. Lihim itong pinaghandaan ng buong literature club at gumawa pa sila ng isang laro kung saan sila ang mga karakter at si Juray ang bida. Labis itong nagustuhan ni Juray at nang batiin siya ng happy birthday, napaiyak siya sa saya. Kinabukasan, wala si Seiyumi sa paaralan at nag-alala sila na baka nagkasakit dahil sa sobrang pagod sa paggawa ng laro. Nagdesisyon silang magpadala ng isang representative para kumustahin siya at si Juray ang napili dahil ginawa niya ang lahat para sa kanya. Pagdating niya sa bahay ni Seiyumi, nadiskubre niyang isa itong malaking mansyon at doon naging malinaw na mayaman talaga siya. Nag-doorbell siya at si Seiyumi mismo ang sumalubong sa kanya, nakasuot ng salamin at casual na damit. Pumasok siya at pinagsilbihan ng tsa habang nag-uusap sila tungkol sa kalagayan nito. Napansin ni Juray na bagay sa kanya ang salamin at cute siya sa simpleng ayos na ikinapula ng mukha nito. Biglang pumasok ang nakababatang kapatid ni Seiyumi na si Maya at binati ang ate niya dahil sa wakas ay may lalaki na ito. Pinagsabihan siya ni Seiyumi at humingi ng paumanhin, pero dinala nito ang kanilang middle school graduation album at sinimulan nilang tingnan ang mga lumang larawan. Ikinwento ni Seiyumi na dati siyang sinabihan ng kanyang yumaong lola na maging isang maayos at perpektong babae, kaya palagi niyang sinusubukan na maging ganon. Habang tinitingnan ng mga larawan, napansin ni Juray na dati siyang student council president at tinanong kung bakit hindi siya tumakbo sa parehong posisyon noong high school. Biglang nanahimik si Seiyumi at sinabing umalis na siya dahil inaantok na siya sa epekto ng gamot. Nagtaka si Juray kung may nasabi ba siyang mali at tahimik na umalis. Kinabukasan, hindi pumunta si Seiyumi sa clubroom pagkatapos ng klase, kaya nag-alala si Juray. Tinawagan niya ang nakababatang kapatid nito at tinanong kung mukhang galit ba ito kahapon matapos niyang banggitin ang pagiging student council president. Ikinwento nito na noong middle school, napaka-perpekto ni Seiyumi bilang president pero dahil doon, madalas siyang magkaroon ng alitan sa ibang council members hanggang sa bumagsak ang samahan nila. Dahil dito, nagdesisyon siyang bumuo ng isang perpektong student council sa high school. Nagtaka si Juray kung bakit hindi na lang siya naging president ulit kaya tinanong niya si Maya tungkol dito. Sinabi ni Maya na matagal na rin niyang iniisip yon pero maaaring dahil ito sa kapangyarihan ni Seiyumi at sa koneksyon niya sa mga miyembro ng literature club marahil mas pinili niyang pahalagahan ang relasyon niya sa kanila kaysa sa posisyon bilang student council president. Tinanong niya kung kailan ang student council elections at sinabi ni Maya na kailangan mag-apply bago mag-September at ginaganap ang eleksyon sa kalagitnaan ng October. Biglang naalala ni Juray ang panahong iyon noong una pa lang nilang nakuha ang kanilang mga kapangyarihan. Noong panahong iyon, iminungkahi ni Seiyumi na burahin na lang ang lahat ng powers nila gamit ang root of origin para makabalik sila sa pagiging normal na high school students. Tumutol si Juray at hinamon siya sa isang laban para magdesisyon kung ano ang gagawin nila. Naglaban sila sa likod ng paaralan gamit ang buong lakas ng kanilang mga kakayahan. Habang nagsisimula si Juray sa pagbigkas ng kanyang Chuonabayo-chan para i-activate ang kanyang ability, hindi siya hinintay ni Seiyumi at agad siyang pinatumba, sabay gamit ng kapangyarihan niya para pagalingin siya, at paulit-ulit itong ginawa para pigilan siyang matapos ang chant. Pero hindi sumuko si Juray at ipinilit niyang tapusin ito hanggang sa mailabas niya ang Dark and Dark, isang bola ng itim na apoy.
Ngunit agad siyang pinabagsak ni Seiyumi gamit ang kanyang martial arts at sinabi na ngayong nagamit na niya ang kanyang kapangyarihan, wala na siyang pagsisisihan. Ginamit niya ang Root of Origin para ibalik siya sa kanyang orihinal na estado, iniisip na mawawala ang powers niya, pero nagulat siya nang hindi ito mangyari. Tinanong niya si Juray kung alam na ba niya iyon, at sinabi nitong posibleng dahil sa tingin niya sa kanyang kapangyarihan bilang bahagi na ng kanyang sarili, hindi na niya ito kayang burahin. Ganon din ang tingin niya sa iba, kaya hindi niya kayang alisin ang kanilang mga powers dahil itinuturing na niya itong bahagi ng kanilang pinagmulan. Tinanong niya kung bakit niya kailangang lumaban at paulit-ulit magpatalo, at saglit na nag-isip si Juray bago sinabing gusto niyang manatili ang posibilidad para sa kanilang lahat. Sinabi ni Seiyumi na natatakot siya sa kapangyarihang iyon at sa posibilidad na may isa sa kanila na gumamit nito para sa masama. Lumapit si Juray at sinabi na hindi kailangang matakot at ipapakita niya kung paano nila ito magagamit nang hindi nawawala ang saya. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Seiyumi dahil si Juray ang isa sa pinaka-nakakaintindi sa posibleng panganib ng kanilang kapangyarihan. Bumalik sa kasalukuyan, pumunta si Juray sa bahay ni Seiyumi para humingi ng paumanhin dahil iniisip niyang baka dahil sa kanya kaya hindi ito sumali sa student council. Lumabas si Seiyumi at naupo sila para mag-usap. Ikinwento ni Juray ang lahat at tinanong kung nagalit ba siya, pero sinabi ni Seiyumi na hindi at nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Inamin niyang inaantok lang talaga siya dahil sa gamot noong araw na iyon kaya pinaalis niya si Juray at agad siyang natulog pagkatapos. Hindi rin siya nakapunta sa club dahil kumuha siya ng bagong lente para sa salamin niya at ipinakita pa niya ang resibo bilang patunay. Sinabi rin niya na hindi siya magagalit kay Juray dahil alam niyang ginawa niya iyon para sa kanya at siya rin ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Idinagdag niya na hindi siya sumali sa student council dahil ginawa na niya iyon noon para sa isang tao, at sa high school naman, gagawin na sana niya ito muli para sa isang pansariling dahilan. Sa isip ni Seiyumi, mali ang dahilan na iyon, kaya pinili niyang hindi na ituloy. Inulit ni Juray ang sinabi ng lola nito na dapat maging isang proper na babae, pero dinugtungan niya ito, sino ba ang may pakialam kung hindi ka perpekto, wala namang perpektong tao at sapat ka na kung ano ka. Doon ibinunyag ni Seiyumi na may karugtong pa pala ang sinabi ng lola niya, maging isang maayos na babae, at balang araw makakatagpo ka ng taong magsasabing ayos lang kahit hindi ka maging perpekto. Hindi niya akalaing si Juray ang magsasabi ng mga salitang iyon sa kanya, at doon niya tunay na naintindihan ang kahulugan nito. Nang malinawan na ang lahat, bumalik sa normal ang mga bagay, at makikita na may nararamdaman na rin si Seiyumi para kay Juray. Ngayon, balikan naman natin si Hatoko. Siya ang childhood friend ni Juray at ang pinakamatagal ng kasama niya. Lagi siyang nasa tabi nito, pero sa kasamaang palad, siya lang ang pinaka-normal sa grupo. Gusto niyang makasama si Juray at may nararamdaman din siya para dito, pero hindi niya maintindihan kung ano ang nakakatuwa sa pag-arte na may masakit na kanang kamay at sa pagsusulat ng mga salitang iba ang basa. Habang nakikita niyang mas lalong napapalapit si Juray kay Tomoyo, nagsisimula siyang magselos, at kahit siya ang pinakakilala kay Juray, hindi pa rin niya ito lubos maintindihan, kaya unti-unting nauubos ang pasensya niya. Isang umaga, ginaisang si Juray ng kanyang ate at sinabihang tawagin si Hatoko mamayang gabi dahil wala ang kanilang mga magulang at ayaw niyang magluto ng kung ano-anong pagkain. Sumang-ayon si Juray at sinabing kakausapin niya si Hatoko sa school. Habang papunta sila sa paaralan, niyaya niya si Hatoko na pumunta sa bahay nila para magluto, at napagdesisyonan nilang gumawa ng karne at patatas kahit wala namang patatas at gulay. Natuwa si Hatoko at buong araw siyang nakangiti sa klase. Pagkatapos ng klase, nagtipon sila sa club at ang tema nila ay light novels. Lahat ay nagpakita ng kanilang gawa, pero si Tomoyo ay humingi ng paumanhin dahil wala siyang naisulat. Sinabi ni Seiyumi na ayos lang yon. Pagkatapos ng club activities, sinabi ni Juray kay Hatoko na mauna na ito dahil may kailangan siyang pag-usapan kay Tomoyo. Nalungkot si Hatoko pero umalis na lang at mag-isang umuwi sa bahay ni Juray. Samantala, sa club room, nag-arte si Juray kasama si Tomoyo at nagkunwaring may combo move silang dalawa. Tinanong siya ni Tomoyo kung bakit niya ginagawa iyon at sinabing hindi siya ganoon kalungkot para makipaglaro sa imahinasyon niya dahil may ginagawa pa siyang iba. Sinabi ni Juray na pinaiwan niya siya dahil alam niyang na-overwhelm siya sa pressure na magsulat ng maayos, kaya wala siyang naisulat kahit isa siya sa pinakamagaling sa kanila. Nagulat si Tomoyo kung paano niya nalaman yon at sumagot si Juray na dahil sa plot armor. Tinulungan niya itong bumalik ang kumpiyansa at tinanong kung ano ang problema, at ipinakita ni Tomoyo ang bago niyang light novel kung saan nahihirapan siyang mag-isip ng magagandang pangalan para sa mga karakter. Pagkatapos nito, umuwi si Juray at nadatnan si Hatoko na naghanda na ng pagkain. Tinanong siya kung bakit natagalan siya at napansin na may ka-text siya.
Tinanong kung si Tomoyo ba yun at kung ano ang pinag-uusapan nila, pero sinabi ni Juray na hindi niya maiintindihan at wala naman itong espesyal na ibig sabihin. Noon pa man, bago pa nagising si Jirai sa kanyang Conqueror race at bago siya nagsimulang mangolekta ng mga babae na parang Pokemon trainer, iisa lang ang kasama niya, si Tomoko. Si Tomoko ay likas na mahiyain, madaling matakot at hirap umintindi sa mga hilig ni Jirai, lalo na sa pagiging weeb nito at sa kultura ng anime. Pero may isang taong laging nandoon para sa kanya, si Shai. Dahil dito, naging malapit sila at palagi siyang nasa tabi nito. Ngunit habang tumatagal, naging malinaw na hindi sila bagay. Si Jirai ay isang weeb, habang si Tomoko naman ay sobrang normal. Kahit ganoon, patuloy siyang umiti at sinubukang maging masaya basta masaya si Jirai. Ngunit nang sabihin ni Jirai na hindi niya siya maiintindihan, labis itong nakasakit kay Tomoko. Dahil na rin sa mga nangyayari kamakailan, tuluyan na siyang sumabog. Umiiyak niyang sinabi kay Jirai na hindi niya maintindihan ang mga weeb na kalokohan nito at ang mga pambatang pagpapanggap at sana ay ipaliwanag niya ito sa paraang maiintindihan niya. Pagkatapos nito, tumakbo siya palabas. Hinabol siya ni Jirai ngunit huli na ang lahat. Sa paghahanap niya, nakasalubong niya si Segami na nagtanong kung hinahanap niya si Tomoko dahil nakita raw niya itong dumaan kanina na nakatsinelas at suot pa ang apron sa pagluluto. Nag-uusap sila tungkol sa nangyari at sinabi ni Segami na matagal na itong mangyayari at hindi na ito maiiwasan at halata naman ito sa kahit sinong tumitingin mula sa labas. Nagpatuloy si Jirai sa paghahanap ngunit hindi niya ito nakita at sa pagod ay bumagsak siya. Tumawag siya kina Tomo at Somi para humingi ng tulong at pinapunta ang mga ito upang hanapin ang kanyang unang alipin at cook na tumakbo habang may niluluto pa sa kalan. Ilang oras silang naghanap ngunit wala pa rin. Doon sinabi ni Somi na baka oras na gamitin niya ang ikalawang anyo ng kanyang kapangyarihan na ikinagulat ng iba. Samantala, si Tomoko ay kumalma na ngunit sinisisi ang sarili dahil sa hindi niya pag-intindi sa kanyang kaibigang bata pa lamang sila. Habang labis siyang nalulungkot, nakasalubong niya si Chaeyoung, ang kuya ni Tomoyo. Pinaupo siya nito at kinausap. Ipinaliwanag ni Chaeyoung na ang mga tulad ni Jirai na mga delusional na weeb ay isang uri ng paradox, gusto nilang maintindihan sila ngunit nais din nilang manatiling misteryoso. Para rito, kailangan nila ng isang kaibigan na hindi sila lubos na naiintindihan ngunit nakikisabay pa rin sa kanilang mga pagpapanggap. Sinabi rin niya na hinding-hindi mamaliitin ni Jirai si Tomoko at siguradong pinahahalagahan siya nito. Dahil dito, muling sumaya si Tomoko, ngunit biglang may grupong papalapit sa kanila. Tumayo si Chaeyoung at sinabing sapat na ang oras na naantala niya siya at gamit ang kanyang kakayahan ay pinatulog niya si Tomoko. Pagkatapos nito, bumalik tayo sa panahong unang bumisita si Hajan sa Literature Club at nakilala si Jirai. Doon nalaman na may mga fairy sa mundong ito, mga mahiwagang nilalang na pinaglalaroan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapalaban sa kanila para sa kanilang kasiyahan habang tumataya sila sa mananalo. Tinatawag itong Fairy War at kasalukuyang nagaganap ang ikatlong Fairy War. Upang gawing mas kapanapanabik ang laban, binibigyan ng mga fairy ang mga tao ng kapangyarihan upang makagawa ng mga engranding laban, at dito rin nakuha ni Jirai at ng iba ang kanilang powers. Ayon sa mga patakaran ng Fairy War, ang mga matatalo ay babalik sa kanilang normal na kalagayan at mabubura ang lahat ng alaala tungkol sa kanilang kapangyarihan at mga laban. Sa libo-libong kalahok, ang huling 8 matitira ay bibigyan ng karapatang humiling ng kahit anong nais nila, kaya lahat sila ay patuloy na lumalaban. Halos parang Fate series ito, pero walang makabuluhang pagkamatay at parang inayos pa ang sistema ng Holy Grail. Isa si Chaeyoung sa mga kalahok at nakabuo siya ng sarili niyang grupo na tinatawag na Fallen Black. Nagsisimula ang kwento ng hominin si Hajime ng isa sa mga kalahok na ipinadala ng grupong tinatawag na F para talunin siya. Nakatayo si Hajime sa isang tahimik at hiwalay na bowling area at gumawa siya ng bilog sa paligid niya. Sinabi niyang sa laban na ito, hindi niya gagamitin ang kanyang kakayahan at hindi siya lalabas sa bilog para patunayan kung gaano kalayo ang agwat nila pagdating sa lakas at galing. Labis itong ikinainsulto ng kalaban niyang si Tohai, kaya sumugod ito ng buong lakas. Ngunit biglang lumabas si Hajime sa bilog at sinuntok siya ng diretso sa mukha, dahilan para tumilapon siya ng ilang metro. Sinabi ni Tohai na nilabag niya ang kanyang pangako, at sumagot si Chaeyoung, Rule number 21, huwag kailanman magtiwala sa pangako ng kalaban sa gitna ng labanan. Pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan na Pinpoint Abyss upang lumikha ng maliit na black hole at tuluyang hinigop ang kalaban, na para bang naglaho na lang ito. Pagkatapos ng laban, lumabas siya at sumakay sa kotse kasama ang kanyang partner habang nakikita nila si Tohai na muling nabubuhay ngunit wala ng alaala at kapangyarihan. Sa loob ng kotse, pinag-usapan ni Hajime, Hatomi, at ang kanilang fairy na kaibigan na si Rir ang tungkol sa Fairy War.
Pagbalik nila sa kanilang base, ibinunyag ni Rear na natukoy na nila ang lokasyon ng base ng F at ito na ang tamang oras para salakayin at durugin ito. Nagreklamo rin siya tungkol sa mga nakatataas na hindi makapagdesisyon dahil ang tunay nilang layunin ay tapusin ang Fairy War. Pinatigil siya ni Chaeyoung sa ganitong paligoy-ligoy na galaw dahil alam niyang ibinibigay lang nila sa kanya ang lokasyon para siya ang gumawa ng trabaho at maging pabor ito sa kanila. Pinaghihinalaan niya na may alitan sa loob ng mga fairy. Sinabi rin niyang wala naman siyang problema na gawin yon, pero bilang tao, dapat man lang ay maayos silang humiling at magsabi ng please. Pagkatapos nito, lumabas siya at pumunta sa dati niyang paaralan para magpahinga kung saan muli niyang nakilala si Jirai. Samantala, makikita si Rear na kinakausap si Hitomi tungkol sa kagustuhan niyang ilayo si Hajime sa panganib at sa huli ay nagdesisyon siyang salakayin ang base ng F kasama ang iba pang miyembro ng hindi sinasabi kay Chaeyoung. Ipinakilala rin ng iba pang miyembro ng grupo, si Yuzo na kayang ipasa ang kanyang multiple personality disorder sa iba na parang virus, si Yanagi na kayang lumikha ng mga dimension sa loob ng ibang dimension, si Shubo na kayang sirain ang core ng kahit ano o sino mang hiwain niya gamit ang kanyang kutsilyo, si Aki na kayang malaman ng lahat tungkol sa kakayahan ng iba sa isang tingin, at si Hitomi na kayang ilagay ang iba sa isang uri ng estado na parang genjutsu at bigyan sila ng confusion status na parang sa Pokemon sa pamamagitan ng pagtitig sa kanyang kaliwang mata, at kaya rin niyang ipasa ang kakayahang ito sa iba. Sama-sama nilang pinlanong pasukin ang base sa gabi. Pagdating nila, agad nilang tinalo ang mga bantay sa gate at pumasok, ngunit pagpasok nila ay nadatna nilang wasak na ang buong lugar. Doon nila nakilala ang isang babae na nakaupo sa ibabaw ng mga guho, si System, ang lihim na sandata ng F. Ginamit ni Aki ang kanyang kakayahan upang alamin ang kapangyarihan nito, ngunit agad siyang nabaliw nang matuklasan niyang may kapangyarihan ito ng isang Diyos, kayang lumikha at gumamit ng kahit anong kakayahan. Sumugod si System at sinubukang atakihin si Hitomi, ngunit bago pa tumama ang suntok na kayang magpadala sa kanya sa ibang mundo, dumating si Chaeyoung at hinarang ito gamit ang kanyang gravity powers. Tinanong siya ni System kung bakit niya ito pinipigilan, gayong siya mismo ang nagsabi na wasakin ng F noong una. Sumagot si Chaeyoung na hindi sila mula sa F, kundi bahagi talaga ng sarili niyang grupo. Lalong naguluhan ang lahat at doon nalaman na nauna na palang pumunta si Chaeyoung sa lugar at kinaibigan si System sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng candy, kaya napasali niya ito bilang pinakabagong miyembro ng kanilang grupo. Pagkatapos noon, inutusan niya itong sirain ng F matapos sabihin yon, nagpaalam na siya at naglakad palayo. Sinubukan siyang pigilan ni Hitomi pero napansin niyang sugatan ito at duguan, kaya hinayaan na lang niya. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Chaeyoung na huwag itong ipagsabi. Makalipas ang ilang linggo, makikita si Chaeyoung na napinsala ang mata dahil nakatulog siyang suot pa ang contact lenses, kaya pinagbawalan siyang magsuot nito hanggang gumaling. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan para mapabilis ang paggaling, at agad niyang naisip ang grupo ni Jirai na tinawag niyang The Virgin Children. Napagdesisyonan niyang kidnapin ang isa sa kanila na may kakayahang magpagaling pero nagkamali siya at si Tomoko ang kanyang nadukot. Pinagalitan siya ng kanyang mga kasama dahil sa pagkakamaling ito, kaya pinatulog na lang nila si Tomoko sa isang kama, umaasang pupuntahan siya ng kanyang mga kaibigan para iligtas. Samantala, sinabi ni Somi sa lahat na bumalik sa literature club at tinawag din nila si Chuo. Nagsimula siyang mag-roll call gamit ang kanilang mga pangalan at napansing wala si Hetoko at hindi ito ang normal na estado ng literature club. Para maibalik ang lahat sa dati, ginamit niya ang ikalawang yugto ng kanyang kakayahan, ang Area of Effect na Route to Origin, Ouroboros Circle, at ibinalik ang lahat sa normal sa pamamagitan ng pagpapabalik kay Tomoko sa kanyang upuan. Nagising siya at binati ang lahat ng good morning pero sinabi nila na gabi na. Humingi ng paumanhin si Jirai sa kanya dahil sa pagpapalungkot at pagbibigay ng bigat sa kanya. Tumayo rin si Tomoko at napansin ang tensyon, kaya ibinahagi niya ang tungkol sa kanyang pangarap na maging light novel author. Sinabi niyang gusto niyang itago muna ito hanggang may pakitang resulta, pero nalaman agad ni Jirai, at ayaw niyang maging problema ito para sa iba. Naunawaan iyon ni Tomoko, at hiniling ni Jirai na manatili siyang kaibigan nito. Hinawakan niya ang kamay ni Jirai at sinabing mainit ito, tulad noong bata pa sila, kapag inililigtas siya nito sa tuwing natatakot siya at nagtatago sa ilalim ng hagdan. Nang bumalik na sa normal ang lahat, naglabas si Chuo ng isang bag ng chips at pinabuksan kay Jirai. Tumayo ito sa mesa at pilit itong binubuksan na parang tanga, pero biglang nagsimulang magliyab ang kanyang kamay ng itim na apoy. Lumalabas na na-unlock niya ang ikalawang yugto ng kanyang kakayahan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng mainit na itim na apoy papunta sa kisame at natuwa siya, pero agad din siyang napasigaw sa sakit nang mapagtanto niyang nasusunog din ang kanyang sariling kamay. Sa puntong ito, iiwan muna kayo sa suspense tungkol sa kanyang bagong kapangyarihan at laktawan natin ang ilang linggo.
Sa panahong iyon, natapos na ni Tomoko ang draft ng kanyang light novel at ibinigay ito kay Jirai para humingi ng feedback. Sinabi ni Jirai na handa siyang tumulong anumang oras. Sinabi ni Tomoko na sa mga ganitong pagkakataon, natutuwa siya na isa itong weeb. Tinukso siya ni Jirai kung ganoon ba niya dapat tawagin ang taong hinihingan niya ng tulong, kaya agad siyang nag-sorry. Nagtaka si Jirai kung bakit niya inisip na seryoso siya, at sinabi ni Tomoko na sa totoo lang ay nirerespeto niya ito at hinahangaan dahil sa pagiging matatag nito sa kanyang mga delusyon, sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas niya dahil dito. Sumagot si Jirai na hindi niya tingin na ganoon siya katatag, at inamin niyang nung nasa ikawalong baitang pa siya sa middle school, naisip niyang tigilan na ang pagiging ganito. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang babae na kasing o mas higit pang delusional na weeb kaysa sa kanya. Nagsusuot ito ng puting wig at tinatawag ang sarili sa isang masamang pangalan. Habang kinukwento ito ni Jirai, biglang nagkaroon ng flashback si Tomoko sa madilim niyang nakaraan, kaya pinatigil niya ito at agad na tumakbo palayo. Hindi alam ni Jirai na ang babaeng tinutukoy niya ay si Tomoko mismo. Samantala, sa silid ni Hitomi, pinag-aaralan ni Yano at Yano ang footage ng security camera upang masigurong walang nakatakas mula sa kanilang misyon na wasakin ang base ng F, ngunit lumabas na may isang babae ang nakatakas mula sa likurang pinto. Para itago ang pagkukulang nila, napagdesisyonan nilang burahin na lang ang file at umasa na hindi ito malalaman ni Hajime. Makalipas ang ilang araw, sabay-sabay nag-aaral sina Jirai at ang iba para sa kanilang exams. Kinukulit ni Jirai ang lahat gamit ang kanyang mga delusional na roleplay na paraan ng pag-aaral. Sinubukan siyang patahimikin ni Tomoko gamit ang pinulupot na libro, pero lalo lang siyang naging madaldal, gaya ng isang masochistic na weeb. Pinagsabihan siya ni Seiyumi na huwag magpaligoy-ligoy sa pag-aaral, at sinabi naman ni Jirai na mukhang kailangan niyang gamitin muli ang kanyang awakened power. Agad na nagalit ang lahat at pinagbawalan siyang isipin iyon kahit biro lang, at pananggapwan siyang aiselyo na niya ito ng tuluyan. Nang sumunod na club activities, tinanong niya si Chuo tungkol sa grades nito. Sinabi nitong normal lang, pero nang tanungin tungkol sa huling math test, sinabi nitong 0 ang nakuha niya, na ikinabahala ni Jirai. Ngunit agad niyang dinugtungan na naka 100 siya bago iyon, at iba raw gumana ang utak niya depende sa pakiramdam niya sa araw na iyon. Tinanong naman siya ni Chuo tungkol sa scores niya, at sinabi ni Jirai na normal lang din, medyo above average. Tinanong siya kung sino ang mas matalino sa kanila ni Hatoko, kaya tinanong niya si Hatoko tungkol sa rank nito sa huling midterm. Sinabi nitong ika-32 siya, habang si Jirai ay ika-38. Nagulat si Tomoko sa narinig, at lalo pang nataranta nang malaman niyang mas mataas pa ang score ni Jirai kaysa sa kanya. Inamin niyang ika-88 siya sa kabuoang 178 na estudyante. Sa huli, tinanong ni Chuo si Soy tungkol sa rank nito, at sinabi nitong pangalawa siya habang si Morei ang una, at nagpapalitan lang sila sa bawat exam. Dahil dito, malinaw na si Tomoko ang may pinakamababang performance sa grupo, kaya nagsimula siyang mag-aral ng todo para hindi siya mapag-iwanan. Para tulungan siya, inalok ni Hatoko na sabay silang mag-review. Nang gabing iyon, nagkita sila sa isang kafe at nag-aral habang umiinom ng kape. Tinanong ni Hatoko si Tomoko tungkol sa ilang weeb na salita na ginagamit ni Jirai, at ipinaliwanag niya ito ng madali, na ikinamangha ni Hatoko sa kung gaano niya kadaling maintindihan si Jirai. Kalaunan, natapos din ang exams, at muli na namang mas mataas ang score ni Jirai kaysa kay Tomoko. Pagkatapos nilang linisin ang club room, bumaba si Jirai para magtapon ng basura at sinamahan siya ni Shifu. Habang nandoon sila, tinanong siya ni Shifu ng isang mahalagang tanong, pagkain ba o inumin? Matapos ang isang mahabang paliwanag, napagtanto ni Jirai na kahit masaya ang summer vacation, malulungkot siya dahil hindi niya makakasama ang mga ito. Kaya niyaya niya si Shifu na sumama sa kanila sa pool kapag may oras sila sa bakasyon, na labis nitong ikinatuwa. Makalipas ang ilang araw, napansin ng FBI na may kakaibang nararamdaman si Chuo, mainit at mabigat sa kanyang dibdib, at pinag-usapan nila ito kasama si Suki. Tinanong niya kung kailan niya ito nararamdaman, at sinabi nitong nangyayari iyon tuwing kausap niya si Jirai. Doon napagtanto ni Suki na kailangan niyang protektahan ang kanyang kaibigan mula sa lalaking iyon kahit anong mangyari. Habang abala ang lahat, si Somi naman ang napag-iwanan bilang tila pinaka-hindi pinapansing heroine. Pumasok siya sa banyo at napaisip kung magsusuot ba siya ng salamin dahil sinabi ni Jirai na bagay iyon sa kanya. Biglang pumasok si Sigami at sinabi nitong alam niyang gusto niya si Jirai. Bilang isang tagamasid, gusto raw niyang magkatuluyan sila para magkaroon siya ng magandang kwento. Inasar pa siya nito at itinapon ang kanyang salamin sa basurahan, sinasabing ayon sa anime law, ang babaeng may salamin ay laging side character. Kung gusto raw niyang maging bida, kailangan niyang kumilos at tanggapin ang alok niya na baguhin ang papel niya.
Samantala, magkasamang nakaupo sina Hatoko at Tomoko at tinanong siya ni Hatoko kung maaari silang mag-usap tungkol sa pag-ibig. Una niyang tinanong kung may gusto ba siya at sumagot si Tomoko na wala. Pagkatapos, inamin ni Hatoko na mahal niya si Jirai at gusto niya itong sabihin kay Tomoko dahil siya ang taong pinakakilala si Jirai, samantalang siya mismo ay hindi. Tinanong niya muli si Tomoko kung may gusto ba ito na tila gusto niyang malinaw ang damdamin nito bago niya tuluyang angkinin si Jirai para sa sarili niya. Samantala, si Jirai ay abala lang sa pag-e-enjoy ng summer vacation. Nagsimula na ang bakasyon at unang eksena ay sina Cho at Suki na nag-imbita kay Jirai sa pool gaya ng napag-usapan nila noon. May isang layunin si Suki, sirain ang imahe ni Jirai sa harap ni Cho para ipakita kung gaano siya kasama. Una niyang plano ay ipagastos ito ng todo dahil iniisip niyang ayaw ng mga tao sa kuripot. Pero nagulat siya nang bumili si Jirai ng napakaraming pagkain na halos hindi na nila maubos habang tila wala lang sa kanya ang gastos. Sunod, sinubukan niyang palabasing talunan si Jirai sa pamamagitan ng pakikipaglapit sa isang malakas na lalaki sa pool, pero siya mismo ang natakot at napaiyak nang kausapin siya nito. Mabuti na lang at dumating si Jirai at tinulungan siya na lalo pang nagpaganda ng imahe nito. Sa huli, sinubukan niyang ipahiya si Jirai sa pamamagitan ng pagsali nito sa isang pambatang animal quiz competition. Pumila sila at nalaman na ang grand prize ay isang malaking SUV habang ang second prize ay isang whale plushie na nagustuhan ni Chu. Nagsimula ang laro at sunod-sunod na nasagot ni Chu ang unang 7 tanong hanggang 3 team na lang ang natitira. Nang maging mas mahirap ang mga tanong kabilang ang isang physics question, akala ng lahat ay wala na silang pag-asa. Pero sa gulat ng lahat, nasagot ito ni Jirai ng tama dahil sa dami ng kanyang kaalaman. Tuloy-tuloy niyang nasagot ang mga sumunod na tanong at nakuha ang grand prize. Ngunit sa halip na kunin ito, pinili niya ang whale plushie at ibinigay ito kay Chu. Habang pauwi sila, napaisip si Suki kung baka maayos na tao naman pala si Jirai at baka nag-aalala lang siya ng walang dahilan. Tulog na tulog si Chu at sinabi ni Jirai kay Suki na sana ay manatili pa rin siyang kaibigan nila dahil itinuturing siya ng buong literature club bilang kasama nila at darating ang panahong hindi na sila makakasama palagi kapag nag-graduate na. Sinagot nito ni Suki na hindi na niya kailangang sabihin yon dahil mananatili siyang kaibigan nito anuman ang mangyari. Makalipas ang ilang araw, namimili si Jirai ng manga nang tawagan siya ni Somi. Pinapante siya nito sa labas ng isang water park at sinabi na kinansela siya ng kanyang kapatid sa huling sandali kaya nakakailang pumasok mag-isa gamit ang couple ticket. Pumayag si Jirai at pumasok silang dalawa. Pagdating sa changing room, naghiwalay sila. Habang nasa loob si Somi, lumabas si Sigami at ipinakitang siya ang may plano. Sinabihan niya si Somi na isuot ang swimsuit na inihanda niya, pero ayaw niya na parang minamanipula siya nito. Paglabas niya, binalaan siya ni Sigami na magiging see-through ang suot niya kapag nabasa, dahilan para magpanik siya at tumakbo dala ang water gun. Nakipagkita siya kay Jirai at pinuri siya nito habang pabirong sinabing nagsasakripisyo siya para sa fan service bago humingi ng tulong na matutong lumangoy. Ngunit ang nasa isip lang ni Somi ay kung paano maiwasang mabasa, kaya ginawa niya ang lahat para manatiling tuyo. Naglaro sila sa pool at sumubok ng iba't ibang obstacle at nagawa niyang malampasan ang lahat ng hindi nababasa na ikinapalakpak ng iba. Ngunit biglang may mga batang dumaan na may water toy at binasa siya, dahilan para mapahiya siya. Nang tingnan niya ang sarili, napagtanto niyang nagsinungaling si Sigami tungkol sa pagiging see-through nito, kaya bumalik siya para suntukin ito. Pagkatapos noon, sinabi niyang tapos na siyang maging sunod Sonyerin at maglalaro na siya ng patas, saka siya umalis. Samantala, sinabi ni Sigami na nabigo siya sa plano at nagpasya siyang humingi ng tulong sa isang may kapangyarihan na siya palang babaeng nakatakas mula sa pagkasira ng base ng F. Pagkatapos nito, bumalik si Somi kay Jirai at ginugol nila ang natitirang oras na parang normal na magkaibigan, nag-e-enjoy sa pool. Kinagabihan, tinawagan ni Tomoko si Jirai at tinanong kung libre siya kinabukasan. May hawak siyang 2 tiket sa parehong water park, ngunit sinabi ni Jirai na may one-day trip siya kasama ang pamilya niya at kasama rin ang pamilya ni Hatoko. Pagkatapos noon ay libre naman siya at tinanong niya kung ano ang gusto nitong sabihin, pero sinabi ni Tomoko na wala lang iyon at tinapos ang tawag. Pagkatapos, nakatulog siya at nanaginip tungkol sa una nilang pagkikita ni Jirai noong middle school. Hindi siya nakilala ni Jirai noon dahil nakasuot siya ng puting wig at purple contact lenses. Mas seryoso si Jirai noon kaysa ngayon at siya naman ay isang delusional na weeb. Isang malamig na tanghali, nasira ang kadena ng bisikleta niya at tinulungan siya ni Jirai na ayusin ito, sabay sabing tigilan na niya ang pagiging delusional. Ngunit iginiit niya na totoo ang mga kwento at inilapit ang kamao niya sa dibdib nito, sinasabing nasa loob nila ang mga iyon.
Pagkatapos noon, umalis siya, at iyon ang una nilang pagkikita. Kinabukasan, bumalik ang eksena kay Hatoko na nagpaplanong mag-confess ng nararamdaman niya kay Jirai. Kumuha siya ng magazine at sinunod ang gabay kung paano umamin sa minamahal. Bumili siya ng cute na swimsuit para sa beach trip nila at sinubukang makuha ang atensyon ni Jirai. Binago ni Hatoko ang kanyang assault, ginawa niyang mas masigla, medyo makasarili, at konting clumsy ang sarili niya dahil ayon sa nabasa niya, iyon daw ang tipo na gusto ng mga lalaki. Samantala, nagtataka si Jirai kung anong nangyayari sa kanya habang inuutusan siya ng kanyang kapatid na parang alipin. Pagkatapos noon, niyaya niya si Jirai na mag-beach volleyball at aksidenteng, tinamaan siya sa mukha. Pagkatapos, sinubukan niya ang susunod niyang plano, ang magpalagay ng sunscreen. Humiga siya at tinawag si Jirai para tulungan siya, pero wala palang laman ang sunscreen, kaya lumipat siya sa plan B. Tumayo siya at pinahabol si Jirai, pero tumanggi ito. Nang pilitin niya ito habang naiiyak, napilitan itong sumunod, at nauwi ito sa mahabang takbuhan. Sa huli, napahinto sila sa likod ng mga bato kung saan walang ibang tao. Susubukan na sana niyang yakapin si Jirai at magtapat ng nararamdaman, pero nahilo siya sa pagod at init ng araw kaya natamba na lang siya sa ibabaw nito. Kinagabihan, umupo siya kasama si Jirai at humingi ng tawad sa kakaiba niyang kilos buong araw. Inamin niyang may nagawa siyang hindi maganda kay Tomoko at nalulungkot siya dahil doon. Sinabi ni Jirai na normal lang sa tao ang magkamali basta matutunan nilang tanggapin ito at bumawi. Pagkatapos, sinabi ni Hatoko na matagal na silang magkaibigan at tinanong niya kung kapag nagkahiwalay sila ng college o lungsod, titigil ba silang maging magkaibigan. Tinanong siya ni Jirai kung naaalala niya ang isang pagkakataon na nakatayo siya sa labas ng bahay nito habang umuulan. Sinabi niyang maraming beses na siyang napunta sa mahihirap na sitwasyon sa buhay, pero dahil kay Hatoko, mas madali para sa kanya na bumangon at magpatuloy. Sinabi rin niyang kahit gaano pa sila kalayo o katagal magkahiwalay, mananatili siyang espesyal sa kanya at hindi mawawala ang pagiging magkaibigan nila. Dahil dito, nakaramdam ng ginhawa si Hatoko. Kahit may kaunting lungkot na hindi siya ang minamahal nito, sapat na sa kanya na mahalaga siya rito. Bilang simbolo, binigyan niya si Jirai ng espesyal na J-Pass na siya lang ang pwedeng tumawag dito ng J-Con. Samantala, nagpa siya si Tomoko na pumunta mag-isa sa water park. Iniisip niyang kaya naman niya mag-isa, pero kalaunan na pagtanto niyang malungkot pala talaga. Hindi rin siya nakapasok sa second round ng competition at lalo siyang nalungkot. Gusto sana niyang sabihin ito kay Jirai, pero nalilito siya sa nararamdaman niya at sa nangyari sa kanila ni Hatoko. Isang gabi, tinawagan siya ni Jirai at niyaya sa summer festival. Nagsuot siya ng yukata at sumama. Sinabi ni Jirai na siya ang manlilibre, pero tumanggi si Tomoko at sinabing magpapaligsahan na lang sila sa shooting game kung saan ang matatalo ang manlilibre. Pumayag si Jirai, pero tuluyan siyang natalo dahil sunod-sunod na napatumba ni Tomoko ang mga target at nanalo siya ng 4-0. Matapos nilang maglibot sa festival, dinala siya ni Jirai sa isang tahimik na lugar at sinabihan siyang magsalita. Nagtaka si Tomoko kung bakit at sinabi ni Jirai na alam niyang may bumabagabag sa kanya. Sinabi na rin ni Hatoko na may nagawa siya rito at napansin din niyang malungkot ang boses nito noong tumawag siya bago ang biyahe. Matapos marinig yun, napagtanto ni Tomoko na nakakaramdam ng guilt si Hatoko kaya sinabi niya kay Jirai na wala itong dapat ipag-alala at bagay iyon na pagitan nilang mga babae. Ikinwento rin niya ang tungkol sa pagkatalo niya sa competition at humingi siya ng tawad dahil pakiramdam niya ay nabigo niya ito. Sinabi ni Jirai na wala siyang dapat ikahiya at nagpapasalamat pa siya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin yon. Tinanong siya ni Tomoko kung hindi ba siya eco-comfort pero sinabi ni Jirai na hindi dahil ginawa naman niya ang lahat ng makakaya niya at nirerespeto niya iyon. Normal lang na makaramdam siya ng frustration at nandyan siya para makinig. Dahil dito, ipinatong ni Tomoko ang ulo niya sa dibdib ni Jirai at tinawag itong tanga. Sa sandaling iyon, nagsimula ang fireworks at napagtanto nilang nasa perpektong pwesto sila para panoorin ito. Habang pinapanood ang paputok, binalika ni Tomoko sa isip niya ang lahat ng alaala nila, tinanggap ang kanyang nararamdaman, at sinabing mahal niya ang sandaling iyon. Habang puno ng masasayang sandali ang eksena, si Morei naman ay nagkaroon ng hindi inaasahang bisita sa kanyang bahay, isang miyembro ng XSTA group. Lumabas na may kakayahan itong sakupin ang katawan ng iba, at ginamit niya ito para kontrolin ang katawan ni Morei. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang mga miyembro ng literature club at pinapunte sila sa paaralan para sa isang urgent na dahilan kahit bakasyon pa. Kinabukasan, nagtipon silang lahat sa club room, walang kamalay-malay sa mangyayari. Biglang pumasok si Morei at sinabi na parang nasusunog ang kamay niya.
Sinubukan ni Hatoko na tulungan siya gamit ang kanyang kapangyarihan pero sa gulat ng lahat, inagaw ni Morei ang kontrol sa elemento at ginamit ito para lumikha ng mapanganib na apoy na itinira kay Hatoko. Agad itong hinarang ni Cho gamit ang kanyang kakayahan na lumikha ng pader ng lupa. Ngunit sinabi ni Morei na iyon ang gusto niya at inagaw din niya ang kapangyarihan ni Cho, dahilan para maging halos parang Diyos ang lakas niya. Sa sandaling iyon, ginamit ni Tomoko ang kanyang kakayahan upang ihinto ang oras matapos basahin ang instruksyon ni Jirai sa isang papel. Dinala niya ang lahat palabas ng paaralan at nagtago sila sa isang karaoke room. Sinabi ni Hatoko na tila seryoso si Morei sa pag-atake pero may kakaiba sa kanya. Idinagdag ni Jirai na pareho ang katawan at kakayahan nito pero iba ang personalidad kaya posibleng kinokontrol o sinasaniban siya ng ibang may kapangyarihan. Sinabi niya na kailangan nilang kausapin ito mismo, kaya tinawagan niya si Morei. Sinubukan nitong magsalita ng normal pero napilit ni Jirai na umamin ito na hindi siya ang tunay na Morei. Inalok niya itong magkita ng personal at pumayag ito kaya pinapunte siya sa literature club. Matapos ang tawag, nabunyag na si Shigami ang nasa likod ng lahat. Siya ang nag-utos na sakupin ang katawan ni Morei para maaga ang mga kapangyarihan ng iba at kapalit ng pagbibigay sa kanya ng isang nakakatuwang kwento, papayagan niya itong sumali sa Fallen Black kahit miyembro ito ng XSTA group. Nagtanong ang babae kung anong klaseng grupo ang Literature Club, mga taong may napakalalakas na kakayahan pero walang alam sa fairy wart at sinabi ni Shigami na iyon ang dahilan kung bakit mas interesante sila. Bumalik ang eksena sa karaoke room kung saan tinanong ng lahat si Jirai tungkol sa plano niya. Sinabi niyang may isang paraan para talunin si Morei at paalisin ang kumokontrol dito, ngunit kailangan niyang gamitin ang kanyang evolved ability at humingi ng pahintulot sa kanila. Tumutol si Cho at ayaw na nilang maulit ang nangyari dati, pero iginiit ni Jirai na iyon lang ang kanilang pagpipilian. Sa huli, pumayag ang lahat. Matapos maayos ang plano, pumunta si Jirai sa literature club ng mag-isa at sinabi sa iba na magtago sa loob ng paaralan at huwag lalabas kahit anong mangyari, kahit papahirapan siya ni Morei. Pagpasok niya sa silid, napunta siya sa isang espasyong nilikha gamit ang World Create. Nandoon si Morei at tinanong kung nasaan ang kanyang mga kasama, pero sinubukan ni Jirai na kontrolin ang usapan gamit ang kanyang Talk no Jutsu. Ngunit hindi ito umubra. Agad siyang inatake ni Morei gamit ang dalawang higanteng boxing gloves na nilikha nito at dinurog siya sa pagitan ng mga iyon. Sinabi nitong ito ay digmaan at patuloy siyang pahihirapan hanggang lumabas ang kanyang mga kaibigan, saka siya inatake gamit ang mga water sphere. Sinabi ni Jirai na kung hindi pa siya pinapatay, ibig sabihin ay may kailangan ito sa kanya at malinaw na gusto nitong palabasin ang kanyang mga kaibigan para maaga ang kanilang mga kapangyarihan. Idinagdag pa niya na hindi lalabas ang mga ito kahit patayin pa siya. Sumagot si Morei na makikita nila at binaril siya ng palaso. Kahit sugatan, hinugot ni Jirai ang palaso at itinapon ito, saka sinabi na oras na para ipakita ang kanyang evolved ability. Nagsimula siyang mag-chant at pinaga niya ang kanyang kapangyarihan na bumuo ng naglalagablab na itim na apoy sa kanyang kamay. Mas mainit ito kaysa dati at sinubukan niyang atakihin si Morei. Nagtaka si Morei kung ano ang nangyayari sa kakayahan nito pero nagpa siya itong kunin na lang iyon. Ngunit kahit na ninakaw niya ang kakayahan, hindi nawala ang apoy sa kamay ni Jirai. Sinubukan din niyang gamitin ang parehong apoy ngunit nagulat siya nang magsimulang masunog ang sarili niyang kamay. Natawa si Jirai at ipinaliwanag na ang evolved ability niya ay nagbabago ng kanyang apoy para maging parang Amaterasu, isang apoy na hindi basta-basta napapatay. Ngunit may kapalit ito, pati siya ay nasusunog at walang paraan para mapatay ito. Naalala niya ang unang pagkakataon na nagising ang kapangyarihang ito habang nagbubukas siya ng chips para kay Chu. Sinubukan nilang patayin ang apoy gamit ang yelo at iba pang paraan pero hindi ito umubra. Sa huli, kinailangan ni Somi na utusan si Cho na gumawa ng maliit na guillotine upang putulin ang kanyang kamay at saka ito ibinalik ni Somi gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, pananggakwan nila si Jirai na hindi na niya gagamitin muli ang kakayahang iyon. Ngayon, dahil sa kapangyarihang ito, nagsimulang matarante si Morei habang sinusubukang pigilan ang sarili sa pagkasunog. Sinabi ni Jirai na ang tanging paraan para matigil ito ay ibalik ang mga kapangyarihan ng iba at ibalik ang tunay na si Morei. Hindi na kinaya ng kumokontrol sa kanya ang sakit, kaya inalis nito ang kanyang kontrol at bumalik sa sarili si Morei. Nagising siya na nasusunog ang kamay at nagulat nang makita si Jirai sa harap niya. Nagpanik siya, ngunit sinampal siya ni Jirai para pakalmayin, saka niyakap at sinabing magtiwala sa kanya. Hiniling niya na ibalik nito ang mga kapangyarihan ng iba. Sa sandaling iyon, dumating ang iba at pinutol ang kanilang mga kamay gamit ang guillotine at ibinalik ni Somi sa dati gamit ang kanyang kakayahan.
Samantala, sinabi ni Nao na swerte lang iyon at hindi sila makakatakas sa susunod, ngunit sinabi ni Segami na wala nang susunod. Itinuro niya si Hajime na nakatayo sa likod nila. Ginamit ni Hajime ang kanyang kapangyarihan at agad na tinalo si Nao, tuluyan itong inalis sa laro. Pagkatapos, binalaan niya si Segami, sinasabing sumobra na ito sa kanyang mga laro at huwag na nitong gagalawin muli ang Virgin Children, kung hindi ay siya na mismo ang magpapatigil dito. Pagkasabi nito, umalis siya at sinabing mas mabuting iwan ang pinakamagandang laban sa huli. Samantala, sa bahay ni Morei, kinausap siya ni Soy tungkol sa nangyari. Ikinwento ni Morei na may bumisita sa kanyang isang matanda at malamang iyon ang kumontrol sa kanya. Wala siyang maalala mula nang masaniban siya at 2 araw siyang walang malay. Inamin niyang marami pa siyang kailangang matutunan bilang isang gumagamit ng kapangyarihan kung ganoon lang kadali siyang makontrol. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya, ngunit sinabi ni Soy na kung may dapat siyang pasalamatan, si Jirai iyon dahil siya ang pinaka nag-effort. Tinanong niya kung bakit umabot si Jirai sa ganoon para sa kanya, at sinabi ni Somi na tinitingnan siya ni Jirai bilang kaibigan, tulad ng pagtingin nito sa lahat sa literature club. At tulad ng ginawa nito sa iba, pinag-isipan din nito ang kanyang kakayahan, kaya nakahanap ito ng lohikal na solusyon sa kalmadong paraan. Idinagdag pa niya na kung mangyari man ulit yon, malamang ay muli siyang magtitiwala kay Jirai. Sa narinig na yon, sinabi ni Morei na mukhang kahit ang isang perpektong tao ay nakakagawa rin ng mga hindi inaasahang bagay, at tinawag niya si Soy bilang karibal sa pag-ibig. Samantala, magkasamang lumabas sina Hatoko at Tomoko para bumili ng mga libro, at may inirekomendang magandang babasahin si Tomoko para sa kanya. Umupo sila at nagkwentuhan tungkol sa mga hindi gaanong magagandang rekomendasyon ni Jirai, at kalaunan ay umamin si Tomoko na mahal niya si Jirai at humingi ng tawad kay Hatoko. Sinabi ni Hatoko na patas lang iyon, mananatili pa rin silang magkaibigan at walang magbabago doon, pero mula ngayon ay magkaribal na sila sa pag-ibig. Matapos maayos ang lahat, nakipagkita si Jirai kay Cho sa isang weekend at pinayuhan siya na mag-ingat sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na darating ang panahon na magtatapos sila sa pag-aaral, at gusto niyang tandaan ni Cho na ang mga kapangyarihan ay hindi para sa masama o mabuti, mga kakayahan lang ito na kahanga-hanga at hindi niya kailangang bigyan pa ito ng ibang bigat. Pagkatapos nito, muling nagsama-sama ang lahat at ipinagpatuloy ang kanilang summer break. At dito nagtatapos ang unang season ng When Supernatural Battles Became Commonplace.